Nga ba ang patong sa ulo ni Dondon Patidungan or ni Jolie Dondon Patidungan? Magkano nga ba ang patong sa ulo niya? Kasi pinatumba daw siya ni Atong Ang. Eto po, mga kababayan. 50 million. Naliparan ako ng drone. At saka may patong na ako sa ulo, 50 million, Cyril. Mayroon pa bang ibang personalidad? May iba pa bang kilalang tao na papangalanan o na involved dito? Politiko or iba pang personalidad? Cyril, mamaya siguro pangalanan ko na yung mga pulis para marinig naman ni General Torre. Buhay ko na yung nakasalalay dito. Sa totoo lang, pinaliparan na ako ng drone. Alam ko kung sino ang... Maliban sa pulis, ay may iba pa bang personalidad? May involved din ba ditong mga politiko? May pulis daw. Ito sabi dito sa Bilyonaryo News, mga kababayan. Ang sabi dito, Patidungan, may pulis at general na protektor si Atong Ang. Nako po! Ay, Diyos mio Marimar. Continue natin. May mga lumalabas na congressman daw or senador daw. Mayroon bang ganon? Cyril, ang gusto lang ni Mr. Atong Ang, idawit yan para may kakampi siya sa kalukuhan niyang ginawa. Yan ang totoong istorya niyan. Pati yung apat na akusado na tinuruan niya na ako ang ituro na mastermind. Nandun sa farm niya yan, andun nakatira, andun ang pamilya, inalagaan niya yan at binigyan niya ng pera. Para gamitin niya against sa akin. Yung apat pala na mga kababayan, yung sabi ni Patidungan, yung apat na security guards na ang sabing wag daw magsinungaling, hindi daw totoo. Alaga daw pala ni Atong yun. Doon daw nakatira, doon niya pinapakain, inalagaan at sinasahuran. Nako, yung apat na lumantad na ang sabing Dondon or alias Totoy. Huwag kang magsinungaling, aminin mo ang totoo, huwag mo kaming idawit. Huwag kang ganyan-ganyan. Kakasabi lang mga kababayan. Ayan Yan ang totoong istorya niyan. Pati yung apat na akusado na tinuruan niya na ako ang ituro na mastermind. Nandun sa farm niya yan, andun nakatira, andun ang pamilya, inalagaan niya yan at binigyan niya ng pera. Nako, doon pala na nakatira sa farm. Bakit actually malalaman naman natin ito pag iniimbestigahan ng kapulisan ito at ng batas. No? At syempre, yung apat na yun, saan nga ba yun nakatira? Ngayon, kung magtugma itong sinabi ni Patidungan na doon nakatira sa farm ni Atong Ang, talagang malalaman. At magtugma nga, totoo nga siya. Kung sakali. Rosita Monterola. Los bangag na vlogger ka. Alam mo, Rosita, ang pangit ng pangalan mo, luma. Isa kang senior citizen na siguro, no? At Rosita Arenula. Pangit ng apelido mo, hayop ka. Isang DDS, gutom. Meron na namang DDS na kapasok, mga kababayan. Isang DDS na gutom. Ito yung isang klase ng tao na mamamatay na lang, kabubuhan pa rin ang ipamana sa pamilya niya. Rosita, kung magsisenior citizen ka na, putang ina ka, mamatay ka na, bobo ka. Wala ka ng araw dapat ditong magtagal sa mundo. Bakit? Kasi bobo ka naman. Ano pang itatagal mo? Kung wala ka naman pakinabang sa pamilya mo, kabubuhan lang ng ipamana mo. Magtanim ka ng kamote. No, after 3 months, hindi pa nakalaya si Digong, may maharbis ka. Pero kung puro ka kabubuhan, tumatandang paurong, walang future. Kung ako sa'yo, lasunin kita, magic sarap. Para gamitin niya against sa akin. Halata. Sabi ko nga, Cyril, kahit baliktarin nyo ang tanong nyo sa akin, kaya kong sagutin. Pero subukan mo tanungin yung apat na yon. Tingnan natin kung makasagot ng diretsa sa inyo yon. Diba? Kahit daw baliktad-baliktarin ang tanong ng mga reporter kay Patidungan, kaya niyang sagutin. Pero subukan daw ninyong tanungin yung apat na lumantad nung nakaraang araw na sinabing sinungaling si Patidungan kung masagot ba daw.
Nako, Rosita, mag-like ka dyan. Oo, kung ayaw mong lasunin kita, Magic Sarap. Sino ang mga pulis na involved po? Sa ngayon, itatanong ko muna sa abogado ko kasi sinabi ko na kanina na mamaya konti, kailangan ko na silang sabihin kasi kung hindi ko sabihin yan, paikot-ikot sila yan sa bahay ko. Sila mismo. Ano ang pinakamataas na posisyon ng pulis na ito? Ilan silang pulis? Colonel, Major, Kapitan. Nako. Yan. At may mga civilian. Kumusta na rin ho ang lagay nyo? Kasunod nitong mga revelasyon ninyo, ay sinasabi nyo ho, ay pinapaikutan na kayo ng drone? Drone, yes. Pinaliparan na ako ng drone. At saka, may patong na ako sa ulo, 50 million, Cyril. Naku. Kaya, yan, si Mr. Atongang, gusto niya ubusin yung pira niya. Magmamalinis lang siya. Sabi ko nga kanina, sayang yung binayad niya sa attorney. Sana ibinigay niya na lang doon sa mga namatayan. Nako. Sayang daw at ubusin daw ni Atong ang pera ni Atong Ang para matiklo lang itong si alias Totoy na si Julie Dondon Patidungan at sana yung binayad daw niya sa attorney ay dapat binigay na lang daw ni Atong Ang sa mga sabungero or sa pamilya ng mga sabungerong namamatay. Yeah? Oo, FAA is real the mastermind. I believe. Yeah? Know about the killing. So she's still accessory with crime but don't believe she agreed the killing. Yeah, sabi ni Ma'am Israel Astorga Obispo sa kanyang super chat. Yeah. Tama naman. Yeah, Sir Ken, totoo ba na may lason ang Magic Sarap? Meron po, Sir Kenry. Pag 1, 2, 3, 5, wala po. Pero kung buhusan mo isang balde yan at ipakain mong walang tubig-tubig, mamamatay po yan sila. Wala namang lason ang Magic Sarap. Pero kapag katimplahin mo isang balde at ipainom mo sa kanyang buo, mamamatay siya dyan. Magsinangag ka nga lang, 5 Magic Sarap, anong resulta pagkatapos kumain? Di ba, inaantok ka? May mga kasama ako dati, inuman na mga kabarkadahan ko. Ako hindi ako uminom, nanonood lang ako sa kanila. Alam nyo, kapag may gwapo silang kainuman, nilalagyan ng bitchin. Bakit? Para antukin yung kainuman na gwapo, wala na, haharbatin na ng mga bakla yun. Kasi marami kong kaibigan mga bakla noon kapag may alak, may balak. Kaya nga mayroong kanta na may alak, may balak. Kapag may alak, may balak. So ang gagawin yan, inom yan, gin bilog. Yung gin, haluan nila ng 5 Magic Sarap yun or di kaya bitchin. Kung yung kainumang gwapo, tulilik, tulog, hawa na, tsupa na pagka-after. Unat pa, tirek mata, may 1.5 ka na. Pero wag kang sumali sa inuman kapag bakla ang kasama. Bakit? Unat pa, higa ka, tulilik ka, pagagising mo, basa na. Ganon yon, di ba? Kaya pag may mga DDS dyan, lalo pag matanda na DDS, tapos ang pangalan Rosita, tapos apelido Arinola, lasunin mo ng Magic Sarap yan. Yeah. Yun, mga kababayan, narinig nyo? Nako, si Dondon Patidungan, may 50 million pala. So ito, sunod mga kababayan, ito si Eden Santos. Sa mga hindi nakakakilala, ito si Eden Santos mga kababayan. Isa po ito sa reporter po ng Net25 mga kababayan. Ano nga ba itong sa Net25? Mga kababayan, si Eden Santos, kung naalala ninyo, ito po yung nagtanong-tanong kay Attorney Claire Castro or Yusek Claire Castro na, Yusek, marami pong nagtanong na kung bakit hindi pa daw mag-hair follicle test si PBBM. Bakit daw hindi mag-hair follicle test para matapos na yung issue na yan, na mga issue-isyong adik-adik, droga-droga. Hair follicle test daw. So ngayon mga kababayan, ito na nga. Bukod dyan mga kababayan, meron kasing isa na nagpadala ng isang sulat, na si Mr. Kabatbat nag-request as an unreasonable at imprudent attempt to coercial journalist
perform of their duty to deliver news that go beyond photos opportunities, press release at rehearse sound bites ayon sa liham ng Malacanang Press Corp or MPC. So ito mga kababayan, basahin ko po. Ayan po si Eden Santos, no? Meron kasing nagpadala ng sulat dito sa PCO or sa grupo nila Yusek Claire Castro at kay G. Ruiz na sana tanggalin na daw itong si Eden Santos ng NET25 na reporter po ito ng NET25. Ang NET25, correct me if I'm wrong, pagmamayari yata ng Iglesia ni Cristo ito. At iyon nga, napansin siguro mga kababayan na parang may pagkabayas nga. Kasi paulit